Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Lester Carbonell at ako po ang na-assign mag-preach ng 1 Timothy chapter 2 verses 8 to 10. So ating mabasahin 1 Timothy chapter 2, 8 to 10. I desire then that in every place the man should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Now mga kapatid, meron po kong katanungan sa inyo. Minsan ba kayo ay naimbitahan sa isang church, maybe ng inyong isang relative or ng friend, no? Siyempre, dahil ikaw ay familiar ka sa church or pag-conduct ninyo ng Sunday service sa inyong church, alam mo yung mga ginagawa. Pero kung ikaw ay bibisita sa ibang church, local church, maybe sa friends mo or sa relative, isipin mo, parehas kaya kami? Di ba? Unang-una. Actually po, kung ako nga po, gagawin ko yun. Tatanong ko kaagad, ano yung pangalan ng church ninyo? Marahil, titinong ko agad yung kanilang doctrinal statement, kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, okay? Or yung kanilang statement of faith, no? So parang ayusin mo sa mind mo, no? Ito yung ginagawa namin sa church, tapos ito kaya rin kaya yung gagawin nila, maybe ganun yung itatanong mo sa mind mo, no? Meron kayong mga differences, meron kayong pagkakaiba, at kung meron mang pagkakaiba, okay lang kaya iyon, no? Okay lang merong pagkakaiba, meron ba dapat akong, ano yung mga bagay na dapat kong iwasan na pag-agrihan if ever man na hindi kayo kakasundo sa bagay na yon, no? So marami. When we talk about differences, maraming, konti naman, meron naman church na iba talaga yung kanilang function. Pero ultimately, ang Bible po yung ating gabay. Ang Bible po yung ating gabay diyan, no? Pero mga kapatid, when we talk about yung life natin, yung buhay natin mga Kristiyano, at kung paano natin ito ipinapakita sa public and also sa ating mga kapatid sa church, actually po dapat wala pong difference na makikita sa ating mga Kristiyano when we talk about the life. Kasi isang life lang naman po ating pinamumuhay at yun po yung gospel-shaped na pamumuhay. Yung pamumuhay na ang desire is yung kabanalan ng Diyos. So dito po sa ating passage, ang nasulat po nito ay si Apostle Paul, no? Paul wrote this letter to advise Timothy concerning the problems that are present in the church in Ephesus. No, marami false teachings involving observation of the law, asceticism, materialism or greed, and marami pa, no? Marami pa talaga. And overall, it affected the lives of the Christians to the point that it affected the order in the church, particularly the role and the character of men and women, no? So in endeavoring to maintain or to set things right in the church, dito po sa passage, pinaliwanag ni Paul ang mga specific roles. Specific role ng men and women sa church. Yung gagawin nila and yung character nila. Paano nila ipapakita yung kanilang pamumuhay. In verses 1 to 7, nakita natin na ang command ni Apostle Paul ay sila ay manalangin to pray for the lost. And also the reason kung bakit ito dapat gawin ng church, for there is one God. There is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself as a ransom for all. So the church should pray evangelistically dahil it is in line with the person of Christ. And also, verse 7, dahil ito rin ay yung commission na nagsulat ni Apostle Paul. Dahil dito, Paul is appointed as a preacher, a teacher, and a herald of the good news. Mga kapatid, since ang command is that the church should pray in their public worship, now in verse 8 onwards, ipinakita ni Paul kung paano ba ang order nito or ang structure nito.
At ginawa niya ito sa mamagitan ng pagpapaliwanag ng roles and ng character ng dalawang gender. Kung paano nila ipoportray ito, yung life nila, role of man and woman sa public worship. Their actions and the portrayal of their duties must be aligned with a life that is shaped by the gospel. A life that is led by the gospel. Hinati ko po ito sa dalawa. Number 1 is the godly role of men and the godly role of women in the church. Godly role of men and godly role of women in the church. So, meron silang kanilang roles, meron silang mga buhay na dapat ipakita, na i-portray. At yung buhay nila, okay, or yung roles nila, ay dapat naka-align po doon sa godliness na dala-dala ng kanilang buhay na shaped ng gospel. Number 1, godly role of men. Ito po ay nasa verse 8, no? Okay, ito nagsimula yung verse 8. I desire then. Paul speaking po. Si Paul yung nagsasalita dito. Paul is not nagsasuggest dito po sa tono ito, I desire then. Ipinapakita niya yung kanyang apostolic authority here po. I desire then that in every place the man should pray, lifting holy hands with anger or quarreling. Parang I command. Ang ibig sabihin po na is to will or desire. So, ito pong situation na ito, it is not just applied sa specific na time and situation na ito na nangyayari sa Ephesus. No? So, same sense din po yung ginamit sa chapter 5 and 14. Paul, dito po, mga kapatid, in short, Paul was expressing his apostolic authority nung sinabi niya sa verse 8 na, I desire. No? So, ano yung dinidesire niya? Sabi ni Paul, I desire then, ano yun? That man should pray. No? Sabi niya, sige, mag-pray tayo for the salvation of the lost. Katulad na sinabi niya sa chapter 2 verse 1 to 7. No? So, in line with that, sabi niya, I desire then that men should pray. Praying for the salvation of the lost should be the desire of every church. And when they do it, ang mga kalalakihan ang manguna. So, sila po yung maglilid sa evangelistic praying na ito. Ito yung role na una natin nakita na binigay ni Paul sa men dito, sa mga kalalakihan. Then, ano yung next? They are to pray. Pero saan daw sila mananalangin? It says here, in every place. Every. It literally means sa lahat ng lugar. Well, alam po natin na we should pray everywhere and every time. So, kind of walang bago dito. But, it does not mean na sa lahat ng area po talaga or sa lahat ng region. No? The same word, every place po ay ginamit din sa ibang epistles sa 1 Corinthians, sa 1 Thessalonians 1:8. And, hindi po nung tinutukoy yung lahat ng lugar sa lahat ng sa lahat ng sulok. Pray ka dun sa may CR, pray ka naman dun sa gilid ng gate, ng corridor, tapos 2 meters mula sa'yo, meron mag-pray ulit. Hindi po ganon, no? So, ang tinutukoy po dito is lahat ng assembly ng church, no? It all refer to the official church assembly. Kung ang church ay magsasama-sama, or kung tayo ay magkakaroon ng gathering, or the official assembly, like Sunday worship service, sino mangunguna? Yung mga men. Now, ang kasunod po nito is how? Paano nila ito gagawin? Itong pag-lead nila sa prayer or itong pag-lead nila sa church, no? The men are to do this, to pray, lifting up holy hands without anger or disputing, no? Meron tayong dalawang attitude na nakita dito. Meron dalawang attitude na ibinigay si Apostle Paul dito. By lifting up holy hands and without anger or disputing. Lifting up holy hands and without anger or disputing. First, by
lifting up holy hands. And to be honest with you mga kapatid, binabasa ko ito. Inisip ko kung gagawin ko kaya ito literally. Paano kaya ito? Diba? Taas mo yung kamay mo. So, lift up your holy hands. No? Alam niyo po, nung ako'y bata pa, lumaki po ako sa isang prophetic Pentecostal church. Parang kapag na-reach mo na yung point, parang naalala ko, na-reach mo na daw yung point na mayroon ka ng courage to lift your hand during worship service. Ibig sabihin daw nun is mature ka na. Kapag kasi urge palagi na magtaas ng kamay when you pray or when you sing. Nakikita daw yung intensity ng understanding mo or ng work ng Holy Spirit sa iyo. So kakaiba yung idea ko pag nakita ko nagtataas siya ng kamay. Nagtataas siya ng kamay, no? So akala ko ganoon, no? And na-reach ko naman yung point na yun, yung nagkaroon ako ng courage na itaas yung kamay habang kumakanta or nagpe-pray, no? Tinataas ko yung kamay ko, na-reach ko na yun. Pero yung maturity, hindi ko alam kung na-reach ko na yun kasi bata pa po ako noon. And maybe hindi pa, no? So, ano nga ba yung ibig sabihin ng lifting of hands dito, no? So, ano nga ba yung ibig sabihin ng lifting of hands dito or lifting of holy hands? So, alam natin, hindi naman tayo bago sa idea ng lifting the hands when praying. So, let's talk about the idea of it. No, it was customary sa mga Jews in the Old Testament to lift their hands when they pray. No? Kung babasahin natin sa Solomon and also sa Nehemiah 8:6, no? Sa Solomon sa 1 Kings 8:22. Pero yes, nagtataas nga ng kamay, no? But hindi po yan yung nais iparating ni Paul dito. Bakit po? No? Bakit? Kasi since it is followed by holy hands, no? So bakit ko sinabi yun? Kasi paano mo ba itataas yung holy hands? The first thing that you have to do is figure out if you have holy hands. So hindi po dito nakafocus dun sa gesture of kailangan magtaas kayo ng kamay para nag-pray. Lifting holy hands po is as imperative ay dito lamang nag-appear sa part na ito. So in other parts, wala po tayong makita na inutos that men who lead the prayer in public worship service should lift holy hands, kundi dito lamang, no? Okay? Because it's not referring to literally tinataas ang kamay. Mga kapatid, hands are symbol of duty, responsibility, and actions. Like in the sense of Psalms 26:6. What it actually mean is, kung ang pananalangin ay mangyayari, it is to be led by men na mayroong malilinis na kamay. No? In Psalm 24:4, clean hands with a pure heart. When men lead the prayer, when men lead the church, they are to do it with clean hands. And ang kasunod is, without anger or disputing. Without anger or disputing. Walang galit or dissensions. Walang wrath, walang galit, without anger, without quarreling. This man who will lead the prayer ay dapat na may clean hands. And kung may clean hands ka, kapag nagpe-pray ka, walang galit dapat. No? Walang galit. Hindi clouded ng evil or galit ang kaisipan. Because it would hinder us from praying with clear and good conscience. I don't know, maybe it's just me, hindi ko alam, pero but with wrath, hindi ko nga po siguro maisip na mag-pray kung meron akong galit sa mind ko or meron akong wrath sa mind ko. I don't know kung magkakayan ko mag-pray doon, no? For sure, mahirapan ako, so I should avoid it. Magkaroon ako, mag-form sa mind ko yung wrath. Being mad at someone, in Ephesians chapter 4 verse 26, it says here na
Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give opportunity to the devil. No? So, it contradicts a gospel-led life, mga kapatid. Sa aming church, sa dinami-rami ng controversies, it's almost unhealthy to even talk about it as a subject ng conversion. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang grace ay naging maayos na ang lahat. No? But when di may iwasan na pag pinag-uusapan is naririnig ko yung emotions ay lumalabas. No? It's almost unhealthy to even talk about it as a subject ng conversation. Most of it ay nag-end up, yung history ng church namin na yun ay nag-end up sa division because it is stirred up by wrath. Not against sin, but wrath sa kapatid. Galit sa kapatid. A man who leads with clean hand ay walang wrath sa kanyang heart. So, ito po yung urge ni Paul sa mga nagli-lead na mga kalalakihan. Men, yung mga pastor, yung mga shepherd, yung mga elders. With clean hand, walang wrath. No? And next is disputes. No? Disputes or quarreling, walang quarreling. The Greek word for disputing here is, or quarreling here is dialogismos. It means reasoning or movement of thought. And it can also mean, in other translation ito ay doubt. So, an attitude na hindi dapat taglayin when the one who leads, panag-pray siya, is doubt. Kasi doubt po is the actual opposite of faith. Sabi sa James 1, 5-6, diba? Highlighting sa 6, but let him ask in faith with no doubting. Mga kapatid, men who leads us should not be driven by these two. At hindi ito dapat maging character ng mga nangunguna sa church assemblies. I know mataas ito mga kapatid kung babasahin ninyo. But know that even the calling or qualifications ng mga pastors, shepherds, or elders ay hindi po basta-basta na lang. It was explained well in other pastoral letters, Titus, kung nabasa niyo po, and also sa chapter 3 ng Timothy. So how much more are their duties? Siyempre, mabigat din. Pero ito po ay nagagawa na sa tulong ng Diyos, sa grace ng ating Panginoon. So, and now in verse 9, from men to women naman. From men to women. Number 2 is the godly role of women. In verse 9, sabi ay, likewise. Simply saying, now, iyon na yun sa kalalakihan. At sa kababaihan naman ay, so ganun po yung paggamit ng likewise ni Paul dito. So in this specific part of church order, may dalawang part na ipinapaliwanag si Paul. Parang, in chapter 8, napuna na yung isang part. And now, ito naman sa kabilang part. Tapos na sa men, they are the leaders, they are the ones who will pray in the church assembly. Now, sa mga babae naman ay ito. Kaya ito yung dapat nilang ipakita sa kanilang buhay, ito yung kanilang role. And now, sa mga churches, especially today, napaka-relevant po ng phrase na to. Today's society natin, napaka-critical na sagutin mo or sundan mo yung phrase na ang babae ay, dahil magkakaroon ng debate, magkakaroon ng gulo, ang daming magre-react sa iyo, maraming masasaktan. No? But since ang idea is the structure of the church, wala pong ibang authority kundi ang salita ng Diyos. Dito po sa church assembly, no? Or yung structure nito. So women should wear apparels that shows modesty and decency. Ito po yung nakita natin sa verse 9. Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire. No? Sa panahon ito, itong panahon na tinutukoy
itong panahon na kung saan nangyayari itong time na ito sa Church ng Ephesus, yung obsession ng kababaihan ay yung kung paano nila i-present yung sarili nila sa public. So, mahalaga sa kanila yung isusuot nila. Kung meron ng mga meetings, kung meron sila mga parties, mahalaga sa kanila yung isusuot nila and yung kanilang mga adornments, no, yung mga palamuti nila. In this society, kanila itong ginagawa upang ipakita yung kanilang pagiging iba sa the rest, okay, or sa ibang mga tao. They want to display power, influence, rank in the society, para ipakita sa mga tao. And itong mga ornaments na ito, yung braided hair, pearls and golds, ito yung ginagamit nila para ipakita na, angat kami. No? And obviously, kapansin-pansin talaga yan. Kapansin-pansin. Because only the elite few lang yung may kakayanan na bumili at magkaroon ng mga ganong mga bagay. Parang automatic na nagdodraw sila ng attention. No? And it cost distractions po. No? Especially nung time na ito. So, anong sinabi ni Paul? Paul instructs the women to adorn, but not with the adornment with which their society is obsessed, pero that accords with godliness, doon sa godliness, no? So, godliness ang tinutukoy. Sa namin din po, ito yung dapat suotin. Kung ano ba yung nag-a-align sa godliness. Hindi yung sa kung ano ba yung mga color writer or mga design na yun sa katawan o palamuti. Diba? So imagine na lang po mga kapatid, nasa church service ka, tapos makita mo yung ganun. No? So, nakaka-distract din. And pwedeng ma-draw yung attention instead dun sa pagtuturo or sa service ay doon sa kanilang mga palamuti. No? Kasi yun yung gusto nila, to display power, influence, and rank, no? And it caused distraction. Siguro, kung sabi mo to sa kanila, ang sasagot nila sa'yo huwag ka kasi tumingin Kaya ka nadidistract kasi tumitingin ka. Huwag mo pansinin yung gold and pearls and magandang ornaments ko na pangmayaman lang, no? So, huwag mo na pansinin kasi. Ikaw yung may mali, tingin ka kasi ng tingin. No? Pero mga kapatid, hindi lang naman ito sa response ng mga tao or ng sa church, no? Or yung nagkukos sa mind ng mga kapatid, hindi lang naman ito doon. Kasi po itong klaseng character, itong klaseng behavior ay nagpapaliwanag din sa kanilang character. Women in church should adorn themselves in respectable apparel. No? In respectable apparel. Now, ano yung dapat suotin? Mga kapatid, after nun, hindi ito dinugtungan ni Paul ng specific na kind ng garment. So, hindi niya sinabing, wag kayo maglagay ng golds or pearls, wag kayo mag-brace ng huwag kayong ganyan. Pero ganyan dapat yung suotin niyo. Dapat yung dress niyo lagpas tuhod, long sleeve dapat kayo, or ganyan dapat yung haircut. Hindi naman po yung ganun yung pag-counter ni Apostle Paul. But napakaganda nung kanyang sinabi. Verse 10, but with what is proper for women who profess godliness, with good works. Ipanaliwanag ni Paul yung tunay na adornment, mabubuting gawa, with what is proper for women who profess godliness, implying that yung nauna is not proper for women who profess godliness. So, hindi po yung proper for women who profess godliness. Yung proper po na ginamit ni Apostle Paul here, hindi po ito yung braided hair, gold pearls, not with costly attire, but modest. The reason why they should obey this is they have professed that they follow Christ. And biblically, Christians are not identified by their social status, kaya sinusuot. Pero yung kanilang character, yung kanilang action, yung kanilang pag-profess bilang Christian, no? And yung kanilang obedience sa salita ng Panginoon. Okay? So, yun po yung binigay sa kanila na pattern and utos ni
Apostle Paul. Ito yung desire sa kanila ni Apostle Paul, no? At mga kapatid, alam ko na napaka-relevant nito sa panahon ngayon, no? Na grabe yung pagpapahalaga ng mga tao sa kanilang, sa kung paano nila i-project yung sarili nila sa madla. Pero tayo po tinawag tayo na may mumuhay sa kabanalan. The pattern of our conduct is not based on preferences. Men are instructed to lead with righteousness. Women are to be modest and to adorn themselves with godliness, good works, all in making the public worship a holy sight. Mga kapatid, kung titignan po ninyo yung command sa men and sa women, they all conclude with what? With godliness, clean hands, godliness with good works. Maaari siguro na i-examine ang ating public worship sa ating mga programs or activities. Maaari nakita mo, ganda ng program ng church namin. Talaga successful kami nito for sure. Successful yung mga segments, yung mga events, ang ganda-ganda, no? But ito po yung bagay na dapat sa atin ay makita no? At kung saan tayo at paano tayo maglingkod, no? Na yung ating pagsuserve sa Panginoon ay led or shaped ng gospel ng ating Panginoon, no? Tayo ay makita na tayo namumuhay in godliness. Represent natin yung ating sarili in godly living. So, yan lamang po mga kapatid, at salamat po sa Panginoon sa privilege ng pag-share sa inyo ng kanyang salita. Purihin po ang Diyos.